day. So welcome back to our YouTube channel. So gagawa tayo ng video ngayon tungkol sa kung paano i-culture, how to culture a green water or algae. So it is what we call chlorella strain of green water or water algae. Ang video natin ay gagawin natin ngayon is pag-multiply or pag-culture ng green water or chlorella. So simulan na natin. Okay, ito yun ang green water or chlorella, tinatawag natin chlorella or green water. Maraming na mag-iisda kasi nga nahihirapan pag-produce ng muina, lalo na pag wala masyadong muina sa lugar nila. So mas maganda matuto tayong mag-culture, mag-produce ng ating sariling pagkain ng ating mga isda, ang muina, pinakamataas na protein para sa alaga nating mga isda. So ito empty balde, alam sa Tagalog, timba. Ito na. So ito gagawin kong pangsukat. So ang ratio natin mga kahasang is isang container na ganitong green water at saka dalawang edge water na ihalo natin dito, dalawang ganito na edge water. So kuha natin, try natin mga kasang. Okay. So bago mo ilagay sa container, empty container yung green water, ito mas maganda masala mo yung green water para kung meron mang mga kiti-kiti or mga bloodworms, matatrap siya sa ating screen. Ito yung cell screen na pangsala. Okay, sabi na natin to. Ito na mga kasang, sabihin na lang natin na 1 gallon ito, isang 1 gallon ng green water. So ang ratio natin is 1 gallon ng green water, 2 gallon ng edge water. So sa makikita nyo, meron akong flowing water sa likod, yan ginagamit ko na tubig. So yun nga, pansin ko lang mas maganda i-age talaga yung water, pero okay yan kasi wala yung chlorine, deep well kasi yan. So kukuha na naman tayo ng ito, age water, 2 gallon nito. Okay, isa. Yan, 2. Tamang-tama talaga yung lagaya natin na timba or balde. So medyo hindi na siya dark green, kaya nahaluan na kasi ng edge water, pero medyo green pa rin siya. So ang next natin gagawin ay kukuha na tayo ng
rice bran or tahop. Tahop yan dito sa amin. So maraming klase ng tahop, mga after products or tawag nating byproduct ng paggaling, pagmill ng rice. Ito yung rice bran natin mga kahasang. Ito ang gagamitin natin pagkain ng ating green water. Ayan, tiki-tiki na klase ng rice bran or tahop. Meron ding tinatawag na satake. Yung ginagamit ko na satake ay pagkain ng mga pato. Hinahalo ko sa pagkain ng mga pato. Pero itong gagamitin natin, mas pino, mas maraming starch ito, ang tiki-tiki. So, ilang kutsara ba ilalagay natin? So, ang lalagay lang natin is 4 na kutsara. Lagay natin dito sa ating salaan. Yan. 1, 2, 3, 4. So, i-extract natin yung powder o starch na nasa tahop natin or rice bran. Yan. Kunin natin lahat ng starch na nasa rice bran. Ito ang pinaka maganda na paraan pag culture ng amoy na. Yung iba gumagamit ng yeast, pero wala akong swerte sa yeast. Iwan ko ba kung pangit talaga ang yeast or di lang talaga kung marunong, ma-overfeed talaga. Kaya nung laman ko itong pag culture ng green water para pagkain ng ating mga amoy na, yun nga medyo nagustuhan ko kasi napaparami ko rin yung mga muina at meron ng pagkain yung mga isda kong beta or gapi. So, ito lang gagawin mo mga kahasang nang sa ma-extract mo yung juice ng para matanggal yung starch or powder ng rice bran. Ayan. Ayan. Light green na yung kulay niya mga kahasang. So, dagdagan natin ito ng fertilizer para mas mabilis mag green water or mag dark green yung ating culture. So, gagamitan natin ng fertilizer. So, ang gamit natin na fertilizer mga kahasang, itong fertilizer na ito ay ginagamit ko din sa pag-aadinyum, pandilig ng ating halaman, kaya mataba yung mga halaman natin. So, ito is complete fertilizer, triple 16. Mabibili lang ito sa mga agricultural store. So, gaano kadami ating lalagay mga kahasang? So, isang kutsara nito. Hindi masyado puno, basta isang kutsara. So, ganito, pakita ko na lang. Ganyan. Isang kutsara. Yan ang unang fertilizer. Ang pangalawang fertilizer naman is 4600 or tinatawag nating urea. Ginagamit ko din ito sa aking mga adenium. So, gaano kadami ang ilalagay natin na urea? So, lalagyan natin ng ganun parehong dami lang ng complete fertilizer. Yan. Isang kutsara. Hindi masyado puno. Yan. Ready na ang ating ipoproduce na upaparami natin yung ating green water.
So ilalagay na natin ito sa direct sunlight na merong shaded konti ng net, kasi delikado din baka mamatay yung ating green water sa sobrang init. So makapasok lang yung sinag ng araw, pwede na yun, magmumultiply na yung green water natin. So tara, ilagay natin sa initan para naman mabilis magiging green or emerald green. So ito na ang ating tinimpla na green water para padamihin natin o i-reproduce o i-culture natin. So ito yung mga ongoing culture ko na green water. Yan, maganda pagkain sa ating mga muina. So dito tayo sa bago nating gawa. So ngayon ang sikreto para hindi maging mabaho yung ating culture is i-stir tawag niyan sa Tagalog. Ganito ang gagawin natin every morning. Para hindi maging mabaho yung ating culture at mas mabilis siya magiging green water. Ito mga culture ko nasa 4 days na ito. Yan. So pwede na itong ipakain na sa ating muina o dakya muina, or pwede rin natin i-produce ulit. So ganito lang kadali ang setup ko mga kahasang para sa aking muina. So hindi pa masyado marami yung isda ko, kaya kung mayroong sobra sa aking muina is nilalagay ko lang sa pan. Meron din kasi akong mga koi, mga maliliit pa na koi, nasa 1 to 2 inches pa lang. So yun, doon ko tinatapon yung sobra ko na muina, kasi yung beta ko is 2 pair pa lang, at saka meron din akong copy na 2 pair. So hindi ko masyado ma-focus sa isda. So gawin ko lang itong hobby para gawin nating aliw, palipas oras, nakakatulong sa ating habang nabubuhay tayo. Maganda talaga meron tayong pang anti-stress or anti-depression, kasi minsan meron akong anxiety, na-stress ako tungkol sa mga problema na dumating sa buhay natin. Meron talagang ganon, malalaking problema at maliliit na problema. So maganda talaga na meron tayong ng ating lupa ng ating mga dinyom, kasi hindi na masyado penetrate yung tubig. So sa dahon lang, kasi kung i-search natin itong green water or algae, meron siyang mga nutrients
meron din suggestion na maganda pang foliar fertilizer o pang spray ng ating mga halaman. So yun lang siguro mga kaadis. Sa susunod natin na video is mag-start na tayo ng pag-culture ng muina para sa alaga nating mga isda. So gagawa tayo ng video kung paano mag-culture ng muina or dapnya muina para sa ating mga alagang isda. So yun lang mga kaadis sa ngayon. Mag-ingat tayong lahat, lalo na hindi pa tapos itong COVID na nangyayari sa atin na pandemic. Meron pang bagyo na laging pumapasok sa Pilipinas. So kawawa ang iba kasamahan natin, mga kaadis at saka mga kasang. So salamat sa lahat, mag-ingat tayo and God bless.